Buenos dias, damas y caballeros. Welcome to my pre-recorded vlog this Sunday. Today we are going to discuss about this very interesting case of Colonel Odi Mangao, who have expressed his withdrawal of support from his Commander-in-Chief, President Bongbong Marcos, thus putting in danger or throwing out in the window his illustrious military career for 34 years, which enabled him to rise up to the rank of colonel but never a general. Earlier, his immediate superior, training command head, Major General Michael Lohico, his immediate superior already said that he has returned to the barracks or he has surrendered to the armed forces of the Philippines. And in his social media post, sinabi rin ni General Lohico na they are ready to give him emotional support. So yun nga, tayo natawa rin na sabi natin, hindi naman kailangan emotional support. The law must be applied to him. They should be subjected to court-martial. And I think that's what the military is doing. Pero ngayon, may mga lumalabas. We are taking this time the word of Marcos propagandists and Marcos bloggers. Obviously, may mga sources rin sila sa loob, especially ng Malacanang or the military. At ngayon, lumalabas na parang may diferensya pala ito sa ulo. Parang may mental instability, itong si Colonel Mangao, Mangao, kasi in his line of duty, na contract pala ito malaria. Well, according sa mga kwan ngayon, sa mga post ng mga DDS bloggers. Of course, they are trying very hard to discredit itong si Mangao. Pero what if they have information from siguro even dito kay Major General Lohico. So lumalabas na according to multiple reports from the military na itong si Mangao recently or in the past contracted falciparum malaria. Sabi dito, a severe form of disease that can cause cerebral complications including cognitive impairment. So nakakaapekto yung pag-iisip, memory deficits, behavioral changes, and even psychosis. Parang ganito rin ang depensa ni former President Rodrigo Roa Duterte, kaya hinihingi nila na hindi na ituloy yung hearing sa ICC at pauwi na si Duterte sa Pilipinas. So parang ganun rin, although itong si Mangao ay nakuha ito sa malaria. Kaya sabi nga dito, kaya ganun pala ang pahayag ni Major General Lohico na bibigyan nila ng emotional support. So ibig sabihin, ayaw lang niya pahiyain itong si Mangao, pero yun, parang sinasabi na rin niya na may mental health problem. Kaya pala nag-withdraw ng support, na sinabi he's still loyal to the chain of command, but personally wala na siyang tiwala
sa Commander-in-Chief na si President Bongbong Marcos. Sana nag-retire na lang siya. Nag-early retirement na lang siya. Although magre-retire na siya sa May, sayang. Pa-retire na sana. Ma-promote na sana siya to one rank higher kasi ganyan naman ang practice sa military or police. Pag-retire mo, i-promote ka to one rank higher. Although meron sinasabi na bago na daw itong palisiya na ito na institute noon. So, pero ganun, from what we know, in the past, ganun. So, pwede pa naman siya maging general as a retired Philippine Army official. So, yun lang, pati yun, malabo na rin kasi makukulong na siya. Kung itutuloy talaga yung court martial proceedings laban sa kanya. At meron para nga mga balibalita sa Training Development Center kung saan siya naka-assign, kung saan siya nag-serve as director, na sabi ng mga taong kausap niya or doon ay marami raw ito mga bizarre or sa mga lectures niya, marami daw ito sinasabi na tulad yung mga aliens daw ay darating na sa Pilipinas at will soon arrive in the Philippines and cause chaos. Magkakagulo daw sa pag-invade ng mga aliens. So akala naman nila mga Chinese aliens, pero eventually nalaman nila na tinutukoy pala nito ni Manggao yung mga extraterrestrial beings or ET. ET, phone home. Baka Sarah phone home ito. Sarah phone home. At yun ang mga balibalita coming from military sources according dito sa mga Marcos vloggers, mga vloggers under the Presidential Communication Office, kung saan according to Montulfo ay during the time of J. Ruiz nawala yung 50 million na monthly budget para sa mga vloggers. So baka ngayon 100 na yan monthly. So kaya working overtime yung mga Marcos vloggers. So ito, nag-research pa sila. Ito daw, falciparum malaria can cause cerebral malaria, brain swelling, seizures at coma, at long-term neurological impairment. So attention deficits, memory loss, executive dysfunction, and post-malaria neurological syndrome like acute psychosis, confusion, and inappropriate behavior. So, yun. Kaya sabi nila, naka-apekto na ito. So, nakakatuwa ito kung totoo ito. Ibig sabihin, mga flip na lang pala. Mga flip na lang pala nakaka-attract kay o na-attract ni Sara Duterte. So, no wonder kahit si Robin Padilla, nakikita natin na pahawak dala-dala yung mga cardboard ni Duterte nung bumisita siya ka Duterte, at marami rin tayo mga video na nakikita na mga DDS mga OFW pa naman na hinahalik at sinusubuan ang cardboard ni President Duterte. So ibang level na mga ito, talaga baka mga alien na rin ito, mga ET na rin ito. So yun lang po ang added information natin dito. We are giving ito mga Marcos vloggers na the benefit of the doubt, baka tama naman itong sinasabi nila.
So I hope also the military will come out with its finding kung ano ba talaga, kung talaga bang ayaw na niya kay Marcos or may diferensya na sa ulo ito si Manggao. Kaya among the active military officials, siya ang unang nag-express ng withdrawal of support sa Marcos administration. So yun lang po, happy Sunday to all, and siguro kuha na rin ito, comic relief na rin, na tulad ng sinabi ko kanina, na parang like attracts like. Nakita naman natin paano nag-flip also si Sara Duterte nung nakulong yung alleged girlfriend niya na si Zuleika Lopez. Paano na-threaten niya ang presidente, at si First Lady at si Romualdez, na sa pagsabi meron na siya nag-hire ng mga executioner, or mga hired guns, baka yung mga DDS ito, army. Pagkatapos merong nakita naman natin paano siya siguro high or high sa marijuana na legal naman sa the Netherlands, or kaya lasing, paano sinabi niya na mag-jailbreak sila, kay mag-jailbreak ang mga DDS kay President Duterte sa ICC jail. Kaya isa ito sa mga dahilan ginamit ng prosecution lawyers, at ito isa sa mga dahilan na na-cite ng mga ICC judges to deny yung interim release petition nila kay Duterte. So talaga naman, parang you have to be crazy pala, you have to be crazy pala to support the Sara Duterte these days. So hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Again, happy Sunday to all, and see you in my next vlog.